Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana uli. Bago po tayo magdumiretso sa ating topic ngayon, ay siyempre ginugunita po natin ang isang taon na pagkakadetini ni Tatay Digong sa Daheg. Alam niyo mga kababayan, ang ginawa nitong administrasyon na to na pag-surrender sa ating kapwa citizen sa Banyaga ay napakawalang hiyang gawain, hindi dapat pagkatiwalaan. Nilabag na po nila ang batas ng ating bansa na dapat ay dalahin sa korte muna, hindi nila ginawa. Mismong sarili mong citizen ang nag-alay sa ibang bansa para tugisin. Na hanggang ngayon wala pang charge. Kinulong muna bago naghanap ng ebidensya. Ang mga walang hiyang hinayupak. Pa-human rights pa kayo, mga hinayupak kayo. Pasensya na mga kababayan, nakakapikon po talaga. Kaya madalas hindi ko tinapik si Tatay Dig. Kasi nakakasama po talaga ng loob eh. Nakakasama ng loob. Ang isang presidente na ipinaglaban, ipalibing ang tatay mo, bongbong. Ang ibinayad mo, isinurrender mo sa Banyaga. Traidor. Traidor ka talaga. Anong ginawa mo sa taong tumulong sa'yo? Trinaidor mo. Hindi po makakalimutan ito ng taong bayan. Sa totoo lang. But anyway mga kababayan, ang pag-uusapan po talaga natin dito ay ito pong di ba nag-privilege speech po si Senator Marcoleta. Ang laman naman po ng kanyang privilege speech ay yung tungkol po sa mga sa anomalya po sa flood control at tungkol sa kung bakit hindi umuusad or hindi nagpapatawag itong si Blue Ribbon Chairman Lacson ng mga taong dapat ay baka makatulong para mahanap yung mga taong nagnakaw. Ang problema naman dito kay Lacson ay pag may lumalabas kasi na baka makatulong, abay, agad-agad pinagkikibit balikat. Katulad ng ginawa kay Sergeant Cotesa, nasiraan lang. Ngayon, 18 ex-soldiers, pagkibit balikat lang, sinisiraan pa, panay pa ang dada. Ngayon, sila patuloy, ang kinasuhan na nga. So, ang sagot po dito ni Senator Lacson, mga kababayan, kanya-kanya po tayong mga opinion dito, kanya-kanya tayong take. Para sa akin po, ang ginawa lang po ni Senator Lacson dito ay para siyang nag-temper tantrum, nagsumbong. Parang kumbaga, media consumption mga kababayan, pati mga kanyang pananalita. Akala siguro niya, ay papatulan siya ni Senator Marcoleta dahil ang dami niyang mga paninira, mga masasakit na salita na itinapon niya at itinapon kay Senator Marcoleta. Media consumption. Sigurado yung binabalita. Di ba? Ayoko nang marinig yan. Di ba? Tungkol sa West Philippine Sea. O kung ano man yun. Sa mga kababayan, tama po si Senator Marcoleta. Akala daw niya sasagutin ni Senator Lacson sa privilege speech niya yung mga tinatanong ni Senator Marcoleta doon sa kanyang privilege speech tungkol sa flood control, tungkol sa mga taong nagnakaw ng pera ng bayan at bakit hindi siya nagpapatawag ng mga tao na lumalabas na nagsasabing, mayroon silang alam. Ad hominem, sabi ni Senator Marcoleta. Ang isa pa pong napansin ko dito, parang lahat ay puro appeal sa emosyon ng taong bayan. Yan po sila magaling. Diyan po sila magaling. Dadalahin kanyan sa pasabi-sabing. Ang dami niya mga salita dito na laging bida, bad-mouthing. Diba? Yung mga salitang ganyan. Obsessed. Meron pa siyang defending the China. So, pakinggan na po natin mga kababayan para hindi na humaba. Pakinggan po natin si Senator Lacson. Nakaka-irita nga pong pakinggan pero we need to know. Hindi ko po nakuha lahat kasi mahaba po yun. Pero ito po,
So, yung buong video po, nasa Senate website po. Ito siya. Ito hindi kumpleto. Tingnan lang natin yung iba, okay? Ito po. I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down. Ego-driven. Wow. Media consumption. Firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, so obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul. Wala pa siyang sinasagot. Now, nagsisimula na siyang parang nagsusumbong. Ganito ang ginawa ni Senator Marcoleta sa akin. Blah, blah, blah. Armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanya mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules. Napansin niyo na, it's all about him. Me. Oh, kawawa naman ako. Inatake ako ng inatake, but actually the whole time, puro atake ginawa niya. Parang, ayaw mong atakihin ka, ikaw nga yung nang-aatake eh. Biro mo naman sabihin mong obsessed. Eh kayo nga itong obsessed na parang iwasan na makapagpatawag ng taong pwedeng makatulong na mahanap yung mga magnanakaw sa pera ng bayan. You have to remember, Lacson, we're talking about trillion. Massive. Akala ko ba anti-corruption ka? Ano nangyari sa'yo? To his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. That Biro mo yan. Biro mo, umabot pa siya doon sa pagpapa-impeach sa impeachment ni VP Sara. Bakit isinama yon? Anong kinalaman nun sa flood control? Di ba? on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot. Simula daw nang nasopla niya si Senator Marcoleta, tila nagtanim na ng poot ng galit. Pero wala naman pong ginagawa si Senator Marcoleta, kundi natural, tanungin siya ng tanungin, kailan ka. Kasi ang taong bayan nagtatanong
Senator Lacson, kailan niyo mahuhuli ang mastermind? I am pretty sure na si Senator Marcolita is also being bombarded by the same question from a lot of our kababayan. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention of the Senate and the Filipino people the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. May natapakan po ba akong ego sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects? May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara at iba pang personalidad sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change and subsequent reorganization of Senate committees, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. Puro attack, di ba? Puro bana, puro, di ba? About him and about Senator Marcoleta. Hindi po ba dapat about yung privilege speech ni Senator Marcoleta about sa mga magnanakaw na tila, ginamit mo yung salitang yun, tila, ikaw ay nagiging protector nila. I was met with a barrage of undue criticisms by the former chairman, Senator Marcoleta. Much of it characterized by a profound lack of respect for both this representation and the Blue Ribbon Committee. Kawawa naman. During the 23 September 2025 public hearing of the Blue Ribbon Committee, Senator Marcoleta disrupted the proceedings when he raised what he called a prejudicial question on my impartiality as the chairman, following a media interview where I simply answered a question about which among the source persons, in my opinion, between his favorite Diskaya couple and Bryce Hernandez of the famed BGC Boys appeared more credible. He exposed his ignorance as a member of the bar, particularly on the revised Ignorante pa tuloy si Senator Marcoleta sa'yo? Mahiya ka naman. rules on criminal procedure, even as he invoked the issue of impartiality at the top of his voice and out of order and decorum, continuously interrupting the chairman and everybody else, while shamelessly appearing to act as counsel for the Diskaya couple. Appearing as counsel for the Diskaya couple. Ayan na, dyan na po nagsisimula ang kanyang paratang na dinidipinsahan daw ni Senator Marcoleta ang Diskaya. Alam po natin yan, lahat tayo nakapanood. Mukha yatang target mong makapanood nito ay makita nito ay yung mga taong hindi napanood ang punot dulo ng Blue Ribbon Hearing. Well, kami, nasundan namin lahat yan from Senator Marcoleta, kauna-unahan, hanggang sayo. So, ewan ko, siguro may mga taong hindi nakapanood. Yan, sila target mo, Marcoleta, Senator Lacson? Without even disclosing before the committee members that one of his family members O, ayun na. was an independent director of insurance companies that provided bonds for contractors owned by the 207 billion peso flood control contractors, Curly and Sara Diskaya. Okay, sinama pa niya yung asawa ni Senator Marcoleta na sinasabing yung asawa niya po ay isang independent directors, mga kababayan, ng isang insurance na nandoon yung asawa ni Senator Marcoleta, pero naipaliwanag na po yan. Naipaliwanag na po yan. At baka naman po nakakalimutan mo, Senator Lacson. Ito po, sabi dito, chismis lang naman ito. Hindi ko naman alam kung, sabi dito, reports indicate that former Senator Pampilo Lacson Ping served as an independent director for billionaire
Enrique Rason Jr.'s Prime Infrastructure Capital Inc. At ito po ay naka-secured ng major government approvals for energy and water projects. Walang kinalaman nga naman, no? May point lang po dito at wala po akong ebidensya dito, Senator Lacson. May point po dito siguro naman na intindihan mo ang ibig sabihin ng independent director. Kasi isa ka rin na naging independent director, di umano, ng bilyonaryong Enrique Rason. Okay? Bakit mo isinama-sama pa yung asawa ni Senator Marcolita? Ipinaliwanag na po ng insurance company na wala pong kinalaman ang asawa ni Senator Marcolita sa kung ano man ang dealing ni Diskaya at ng insurance. Gusto mo lang talagang bumanat ng bumanat. Wala ka sa hulog, Senator Lacson. Wala sa hulog. Being a non-lawyer, Mr. President, I hate lecturing a lawyer. No matter how low he Pero ranks ginawa mo. among his fellow members of the bar, if I may borrow the words of former senior Associate Justice, Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcolita, which begged the question, why is Senator Marcolita so protective of the Discayas? This inquiry remains valid and grounded, and I can show you from the many occasions. Why is Senator Marcolita so protective of Diskaya? Tanong ko rin po ito sa iyo. Why are you so protective of Martin Romualdez? Every time na malalapit sa kanya, pwede mo namang imbitahan, di ba? Every time. As example, why are you so protective also? Dito kay Bongbong. Natandaan ninyo? Nung sinabi ni Saldico na nag-insert ng 100 billion pesos, di umano itong si Marcos, si Bongbong, sa Baykam, agad kang bumanat. Impossible. Impossible. Absolutely not. As if ikaw yung nandoon. O anong tawag mo dyan? Di ba? Why are you so protective of him? Yan po ba, Senator Lacson, ang kakabit ng, we have your back, Mr. President. Di ba? At least hindi sinasabi ni Senator Marcolita na, you have my back, Diskaya. Pero ikaw, halata ka Tingnan mo, dumating si Gutesa, diretso kay Martin. Ano nangyari? Inatake nyo. Pinaimbestigahan mo. Dumating itong 18 ex-soldiers. Pinagkibit balikat. Imposible. Imposibleng i-deliver yung 805 billion. O anong sagot mo dyan, Lacson? Ha? Anong sagot mo dyan? Hindi ba parang ikaw ang nagpo-protect sa mga taong gusto naming marinig? Kung totoo ba o hindi, yung sinasabi ni Sergeant Gutesa at ng 18 ex-soldiers. Stood for in support of the Discayas. If you're ready. I'm raising prejudicial question. Ito po ipapakita ninyo. Kung hindi po ninyo nasundan ito at hindi ninyo napanood, madadala kayo sa sinasabi ni Lacson. Pero ito po nagpapaliwanag dahil nga po sa application for witness protection. Ipinaglalaban ni Senator Marcolita na huwag niyong kunan muna ng restitution. Or siya yung nagsalita agad-agad sa malalaki sa mga congressman. Ito po is about restitution, mga kababayan. It's about witness protection program na gustong applyan ng Diskaya. At yun po ang tinutulungan ni Senator Marcolita as a lawyer. Protektahan mo yung taong sa akala mo ay manganganib yung buhay bakit sa marami sa mga binanggit na mga matataas na tao, mga congressmen. Pero parang gustong sabihin ni Senator
Lacson na masyado siyang protective sa Diskaya just because nga po ipinapaliwanag niya ang tungkol sa witness protection program na hindi dapat hingian muna o kunin o magbigay muna ng pera. Di ba? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit gano'n? Why are you so protective of Diskaya? Narinig mo yung sinabi ni Lacson, why are you so protective of Diskaya? Ewan ko kung sasagutin niya dyan. Pag hindi ako sasagot. Nagmamadali daw. Oh, hindi niya sinagot ni Senator Marcolita. Why are you so protective of Diskaya? Sabi ni Senator Lacson. Sabi ni Senator Marcolita, I'm glad you mentioned that. Parang ganon. Parang buti nga tinanong mo yan. Kasi nga po, itong si Lacson, hindi ba, nagpa-interview siya. Doon niya binulaslas. Kaya siya nasabi na bias, kumbaga. Kasi sinabi niya doon sa interview na mas tiwala daw siya kay Hernandez, na si Hernandez na isinugal ang milyon-milyon pera na kumbaga parang nakaw ng bayan. Isinugal yun pa ang gusto niyang sabihin na mas naniniwala siya kay Hernandez kaysa sa Diskaya. So sinagot lang po ni Senator Marcolita yung bumanat, why are you so protective of Diskaya? Sinagot lang ni Senator Marcolita, si Lacson ang naunang bumanat dyan. Sinagot lang siya. Ngayon, ginagamit niya as if gustong paniwalaan natin na dinidipinsahan ang Diskaya. No. It was about witness protection program. Malas mo lang, Lacson, na maraming nakapanood niyan from the beginning. Hindi siya protector ni Diskaya. As a lawyer, ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Na akala mo, ayun ay di ba? Pag-protect sa Diskaya. Ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Di ba? Kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Kasi nga po, sila ang kauna-unahang nagbanggit ng 17 congressmen. Kung hindi ako nagkakamali sa number. Sila lang. So, hindi ba dapat protektahan yun? Para makabunot ng more info? Pero ginamit ni Lacson yun as if protection sa Diskaya. Kaya, back to you, Lacson. Why is it na sobrang bilis mong iliko kapag kayong malapit na sa Malacanang ang info? Or ang mga taong lumalabas ay pumupunta sa bakuran ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Bakit ang bilis? O anong tawag mo dyan? O ba't ka hindi nagpapatawag ng Blue Ribbon hearing? Ba't hindi mo sila pinapatawag? Anong tawag mo dyan? Tapos ngayon, mag-privilege speech ka, puro attack. Gagamitin mo yan? Para ilagay sa isipan ng taong bayan, tingnan mo, protector yan, pakita ko nga sa inyo. No. Mas maraming taong nanood niyan at alam namin ang punot dulo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan
Isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagbibida. Yan po yung isinama niya. Hindi ko na lang isinama dito na yung daw pong, Edna M. Marcoleta tungkol dito sa conflict of interest daw po ng asawa. Conflict of interest, Marcoleta's wife sits as on board of insurance, stronghold, milestone guaranteed, favored by Diskaya. Member si Diskaya doon. Kayo po may insurance. Kahit ano pa man yung insurance ninyo, kilala mo ba yung mga taong may hawak ng kampanya ng inyong insurance? Kilala nyo? O hindi ko pa nababanggit, ipinaliwanag na po ng insurance company na walang kinalaman yung asawa ni Senator Marcoleta kung dyan sa Diskaya na yan. Senator Marcoleta. Noong September 25, 2025, nagpresenta si Senator Marcoleta ng surprise witness sa katauhan ni Mr. Orly Gutesa. Ayan pa. As chairman, I did not raise any objection. Kung hindi nyo po napanood ito, siguradong madadala ka. Kaya huwag kayong maniniwala sa pinagsasasabi niya ni Lacson lahat. Di ba? To members like him introducing surprise witnesses during the proceedings at that time, as long as it can help in unearthing the truth behind the flood control mess, including and most importantly, exposing the masterminds, if evidence warrants. Gayunpaman, hindi pa man tapos ang araw, pumalag na sa media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Alam niya yan. Sigurado ko alam niya yan, mga kababayan. Itong si abogado na sumisira kay na nag-deny na siya daw po ang nag-sign sa notary ni Sergeant Gutesa. Alam mo naman ito, Lacson, na yung abogado na yun na sinasabi mo, kinasuhan na Senator Marcoleta. Yan. Pati tuloy yung abogado na damay dito dahil gusto nyo lang talaga na parang iiwas ang investigasyon dahil yung pagsulpot ni Sergeant Gutesa napunta nga doon sa pintuan or kay Martin Romualdez. Kaya todo-todo ang paninira ninyo sa sa notary niya. Natanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asalbida talaga. Asalbida talaga si media consumption. Baka makikita natin dyan sa media na makikita natin yung bida, obsessed, tanim ng galit, kintab ng bunbunan, yung mga ganon. Magaling ka dyan, Senator Lacson. Hindi pa. Nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge. Sinampahan na nga, nireklamo na nga po. Ibig sabihin, may ebidensya si Senator Marcoleta. Ikaw wala. Sumakay ka lang na mali si Sergeant Gutesa. Kasi imbes kasi nasisihin ninyo yung abogado o kung sino man nagpaperma dyan kasi hindi si Senator or hindi si Sergeant Gutesa. Ang nameke, yung notary public, pero sinisisi ninyo si Sergeant Gutesa at Senator Marcoleta at Congressman Defensor. Hindi po sila ang pumirma. Ang pumirma kung sino man yung nandoon sa notary public. Yun ang dapat yung habulin. Pinagtatanggol ninyo yung abogado, ayun na, kasuhan na ni Senator Marcoleta. Pagtatanggol mo na naman yung judge, ayun, inireklamo na rin. Ano ka? At abogado. Again, style bid. Hindi po siya nanakot. Inaksyonan niya yung sinabi niya na humanda ka. Irereklamo ka. Ginawa na. Yung yung abogado, sinampahan na. Yung judge, inireklamo na. Ibig sabihin, pag sinabi niya, ginagawa niya, ikaw.
Kung saan tayo dalahin ang ebidensya, doon tayo pupunta. Ay, lintek na ebidensya yan, lapit ng lapit sa iyo eh. Iniismidan mo lang. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Tiyo mo, pa-victim effect pa daw po si Senator Marcolita na parang bida sa pelikula. Ay, ikaw nga eh. Bida-bida ka dyan, oh. Kasi alam mo na yung mga media, pipick upin yung mga salita mo na kasing kintab ng bumbunan, anlireklamo, obsess, China, depending China, yung mga ganon. Lacson, anong nangyari sa'yo? Ulit-ulitin ko, maraming nagtatanong. Sabi mo anti-corruption ka. Ba't hindi mo habulin ng mga korap ngayon? Lumalapit na sa'yo yung ebidensya, inaano mo, tinatalikuran mo, sinisiraan mo pa. Mr. President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa. Ayan na naman, tingnan mo po dito. Ito si Senator Lacson, yung mga ipinapakita niyang video po na napanood natin. Nagmumukha ka pong talagang parang batang nagsusumbong. Mukhang damang-dama ko ang galit mo. Dahil yung mga ginagamit mong video, para saan yan? Para doon sa mga taong hindi nakapanood? Ay, ingat po kayo mga kababayan. Mas mabuti pang balikan po ninyo yung mga hearing dyan sa Blue Ribbon para hindi kayo hindi po yung ganito ka compress. Mahaba po yun. O ginagamit ni Senator para kumbangga, kinukumbinsi ang tao na ang masama dito ay si Senator Marcolita. There's just no way. Ang daming mga taong nakakita dito, panoorin nyo. Bahaging ito ng pagdinig. Mr. President, sa obserbasyon ng napakaraming nanonood, tila baga tinuturuan niya kung anong pahina. Page 20 nga daw ang basahin. Sa kamalasan niya. Wow, napakasama nito, Senator Lacson. Alam mo yan. Ang sama. Doon sa mga nakapanood, ang sama ng ginamit mo, ng ginawa mo dito, Senator Lacson. Nagkataon na putol pala ang kopya ng affidavit ni Gutesa. Correct! So what was wrong with that? Kung putol yung affidavit, sinuplayan ni Senator Marcolita nung hindi putol. Ang todo, tinayuan pa niya para ibigay ang sama, Senator Lacson, ang sama ng ginamit mong video. Parang gusto mong talagang ipakita na kino-coach. Itong media itong nagpalabas kino-coach ni Senator Marcolita. Lumabas na yan noon. Ginamit mo, Lacson, para lang maisiraan si Senator Marcolita. Kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakakalimutan yata ni Senator Marcolita na naka-live TV coverage ang pagdinig. Correct. Naka-live nga. Kaya hindi mo kami mapapaikot dyan sa video yung ipinapakita mo. Kaya walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita. Pati si Henry Alcantara tawang-tawa. Wow. Ang pangit, Lacson. Ang pangit. Gusto mong kumbinsihin ang tao dito? Nakalimot din sandali na hindi pa siya state witness nung nag-testify si Gutesa. Let us watch the actual video dahil baka sabihin na naman niya nag-splice kami ng video. Parang nasabing basura. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong hindi ko makita na putol na siya. I strongly deny. wag po kayong padadala dyan. Ang sama ng ginamit mo, Senator Lacson. Alam mo mga kababayan, hindi sinabi ni Lacson na yung binabasa ni Senator Marcolita, yung binabasa ni Lacson at binabasa ni Senator Tito Soto at ni, kung hindi ako nagkakamali, Gatchalian. At yung hawak ni Gutesa ay pare-pareho.
Ang problema doon kay Sergeant Cotesa, yung bandang page ng 20 naputol. Kasi sa kanya yata yung pagprint ng ng printer naputol. Kaya nga sinabi niya naputol, 'di ba? Wala na eh. Napakamot, siyempre, di nagtawanan na, 'di ba? Pero ang iba ang gustong ipaliwanag sa atin ni Senator Lacson na as if kino-coach nga na tinuturuan ni Senator Marcoleta. Yung pong kino-coach na yun, lumabas na po yun noon. We all know na mga nakapanood sa atin na hindi. Kasi kung kino-coach niya talaga yun, bakit hindi ka umimik, Lacson? Bakit hindi ka umimik, Soto? Bakit hindi ka umimik? Gatchalian. Pare-pareho naman yung inyong binabasa. Huwag nyo kaming lukuhin, nakakabuisit kayo eh. Kung hindi ko napanood yon at ito lang ang napanood ko na ipinapakita ni Senator Lacson, aba, anong masasabi natin kay Senator Marcoleta na bilib tayo? Huwag po kayo maniwala, panoorin po ninyo yung kabuuan. Mali eh. Yung kay Senator Marcoleta ang kopya mo, Senator Lacson, kopya mo, Senator Soto, kopya nilang iba. Pare-pareho. Anong masama kung ibigay ni Senator Marcoleta yung kompleto na mabasa niya yung kasunod sa page 20? Bakit hindi ka nagsalita at that time? Ngayon, ipapakita mo na, nakalimutan yata ni Senator Marcoleta na live yun. Correct. Live yun. Kaya alam namin, walang Malaysia doon. Kaya nga kayo hindi gumalaw, di ba? Kaya nga kayo hindi nagsalita, di ba? Wag ganon ang pangit. Pangit ng ginawa mo. Alam namin ang nangyari sa video. That had made mention of him coaching Gutesa, Mr. President. Sa kawalang kamatayang i-give Hindi mo nga, itinatanggi daw po niya na sinabi niya na siya ay nag-coach. Hindi mo rin pinalagan, hindi ba? Hindi ba? Silent as yes, kumbaga. ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Hindi mo naman ipinaliwanag lahat. Senator Marcoleta, kung ako po ay hindi nagkakamali ha, ang pinag-uusapan dito ay yung mapa ng West Philippine Sea. Paano yun dodrawingan? Kasi sabi ni Senator Marcoleta, pag tayo pumunta dito, may masasagasaan, may tatamaan. Kaya siguro parang hirap na hirap tayo magkaroon ng sarili nating mapa. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Correct me if I'm wrong. I'm not, kung tama yung pagka-memory ko. Kasi sabi ni Senator Marcoleta, total naman, sabi niya, yung KIG ay sa atin naman talaga yan. Kumbaga, hindi lang maiisama doon sa mapa, kumbaga, parang ganun pagkaintindi ko, I could be wrong. Parang hindi lang, kasi pag dinrawingan daw yun na isama, may tatamaan. Ano mo, Lacson, magkumpleto ka naman. Huwag yung puro, kung ano-ano lang ang isinasabi mo dyan. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Ito ay kasing takintab ng bunbunan na nasikatan ng araw. Wow! So professional naman si Mr. Anti-Corruption Kuno. Oh, crybaby. President, sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw. After all is said and done. Pakinggan niyo pa po ito. After all is said and done. I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects,
is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Ang chip. Lagi mo pinagpipilitan. Are you, sabi niya, on the anomalous flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discaya or for the people of the Philippines? Ha? Ang chip? Mahiya ka naman, Lacson? Mahiya ka naman? Mahiya ka naman, sir. Ang pangit ng mga pinalabas mong video, mga alam namin ang punot dulo doon. Walang kinalaman si Senator Marcoleta sa mga pinagsasabi mo. Puro bintang, puro paninira. Mahiya ka naman. Lacson. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President. Mr. President, Seeking the floor. unang-una, ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala'y Special, no? Siya ang kauna-unahan. Very special. masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Sa ating ginagalang na Senator Ping Lacson, kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Hindi ko po alam, Sir President, Your Honor, kung paano ko... Sana ko mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter Correct. ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Correct. Sa akin po, natutukoy lahat Yeah. ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech Ay. kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang Kabangbayan. Yun na po Yan. yung gusto nating pag-usapan dito. Yon, Senator Lacson, ang main idea, ang main point namin ng privilege speech ni Senator Marcoleta, yung sinagot mo. Kaya lang ikaw, ang ginawa mo, puro atake, puro pamamahiya, puro panliliit, puro parang media consumption words ang ginamit mo. Akala mo, papaturan ka, yan, no? Kalmadong-kalmado. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, maliliis na naman po ang pinag-uusapan. Iyon nga po, Senator Marcoleta, yata ang gusto nilang gawin. Ang gusto niya ay birasin ng bira, hoping na siya'y papatulan mo. Pag pinatulan niyo siya, Senator Marcoleta, iyon po ang magiging balita ng media. Diba? Pag pinatulan mo siya, nagsagutan kayo dyan tungkol sa mga binabanat ni Senator Marcoleta, ni Senator Lacson, iyon na. Oh, libre na. Hindi na pag-uusapan ng flood control na ninakaw, flood control funds na ninakaw. 1.4 trillion. Trillion po to, Senator Lacson. Trillion po ito. Kaya po, yan ang main idea. Na akala mo siguro, pag pinatulang ka ni Senator Marcoleta, malilihis ang usaping magnanakaw sa government, magnanakaw sa kaban ng bayan. Na tila lang naman pinoprotektahan mo yung mga taong dapat ay sumagot or imbestigahan or tanungin. Ang kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Tama. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating Kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang
pagnanakawan. Ginoong Correct. Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari? Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit Kayo po- po naglilihis, sino pa po nagsimula nito? Nung una Bakit pong po- privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Wow. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very Really? passionate po ako dyan. Passionate? Bulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin. Oy, papaalala ko lang sa'yo, Senator Lacson, ikaw ba yung main author ng MOOE? Yung liquidation by certification? Milyones po yun. Ilang taon ka na po dyan? Nakailang taon ka na? Marami yon. Yung merong MOOE na milyones. Ilan sa House? Over 300? Ilan sa dyan sa Senate? 24. Ilang milyon yun? Billion din po ang naabot doon. Di ba? Ikaw po ba ang main author nun? Akala ko ba anti-corruption ka? Bakit pinapayagan ninyo yung liquidation by certification? Anti-corruption daw. Ano nga nangyari sa iyo kung talagang anti-corruption ka, Senator Lacson? Maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Wow! Balik- Kawawa naman si Lacson yun. Inyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po kayo inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. No, I don't Sabi, believe you. iniinsulto ko kayo. Ito pa mga kababayan ha. Alam po ba ninyo, natandaan ninyo? Di ba sinasabi niya na si Gutesa dumating, pinapanood niya sa video, dumating, ganito raw oras, pumasok daw sa, pumunta daw yata sa opisina ni Senator Marcoleta, ganun daw, talagang minanmanan eh, kung ilang minuto yon bago lumabas. Meron pa siyang isang video na binanggit. Meron daw isang kontraktor na pupunta daw po sa opisina ng isang senador. Bakit nga na-float yun? I am pretty sure na alam ni Senator Lacson na hindi kay Senator Marcoleta papasok. Pero na-float niya yan sa media. Na meron daw siyang video na merong isang kontraktor na papasok sa opisina ng isang senador. Binitin niya nga eh. Hanggang sa dumating na ang hearing, yung palang kontraktor na yun na papasok sa opisina ng isang senador, yung senador pala na yun ay si Erwin Tulfo. Diba? So, bakit mo inilabas yon, Lacson? Diba? Habang nagsasalita ka na si Gutesa ay nagpunta doon kay Senator Marcoleta's office, ganito katagal. Ewan ko, sinabi niya kung ilang minuto. Saka siya bumalik. Tapos pinufloat niya nga yung kontraktor na pupunta daw sa opisina ng senador dyan sa Senado. Ang tanong, bakit mo plinote yun? Bakit mo yung pinufloat? Di ba? Ayun tuloy si Erwin, nasigawan tuloy yung kawawa naman yung magandang babaeng kontraktor. Ikaw talaga, Lacson. Sagutin niyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Yung pong napanood namin sa video, yung po ay alam namin ang punot dulo doon. Huwag mong lagyan ng ibang kulay yun, na ibang meaning doon. Alam mo ang punot dulo doon, alam din namin. Tapos na po kayo. Tapos na po. Tapos na po Kasi kayo. po ganito eh. Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Eh. Ako rin po ay defensor ni Vizcaya. Palagi niyang ipinipilit yun. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi
na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko nga maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, nakita ko sa kanyang kagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman ay nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na witness protection program witness, ay gagawin yung mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganun, Mr. President. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech nakatutok lang sa isang subject matter. Pero ang gagawin po ninyong samot-samot ito, at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na parabang ang nilalaman ng privilege speech ninyo puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Sir President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po'y nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ang dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito. Na kung saan ang porsyentong tinanggap nila, sang-ayon din sa inyong pagpapahayag, ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Anong tawag mo dyan, Lacson? Ba't mo di mo tayo pinatawag? Ikaw ang nagsabi. Galing sa bibig mo. Tataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap. Nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson
At iminungkahi ko po sa inyo at ang sabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo, na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila, kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you read President. the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po taliwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi niyo rito, If I may be natanggap allowed, ko. Mr. President. Patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Partial Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung ipinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Now, before Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Hindi mo narinig, Soto? Sabi niya, oo, binasa ko. Ito naman. Yes, Mr. President. You read it? Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tikitikis ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak Yan. yung nauna ng niroute na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitikis ang kopya, hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po, alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro
ng Blue Ribbon Committee. 1 taon po, baka hindi pa tapos mabasa. Ang hilig mo magsalita. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makamove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya maipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC. Lagot ka dyan. Na kung Lagot ka saan, dyan. si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Yun na nga. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman. Ay, nako. At sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi? Kaya nga po, sinasabi ni Senator Marcoleta na ipatawag nyo. So maghihintay ka pa pala ng sulat. Susulatan ka pa pala. Makikiusap pa pala. O, ito po ang sasabihin ko. Diba? Na ipatawag kung sino man yung resource person. Nagpadala nga siya ng surprise witness. Siya lang nakakaalam eh. Wow. Hindi ko po inawat eh. Mr. President, No, sandali po, hindi pa ako tapos. Oy, nagtampo ka. Nagpadala ka ng secret witness eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko nga inawat eh. Hindi mo nga inawat. Siniraan mo naman. Hindi ba? Sabi mo, yung kredibilidad ni Gutisa dahil yung kanyang notary ay peke. Nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Correct. Samantalang Diba? dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Yes, mga kababayan. Isiningit ni Lacson yung tungkol doon. Pagkatapos hindi niya maipatawag. Special pa yun ha. Nasa budget hearing sila. Pero ipinasok niya itong sila Bersamin. Yung pag-name drop daw kay Bongbong Marcos. Ganun ka-importante ang bahagi na yun, Di ba? Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning.
Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, Di ba? malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Correct. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Sabi nga nila, iiyak na yan. Iiyak na yan, di ba? Oh, yung ginagawa mo, Lacson, wala ka. Kamuting-kamuti ka talaga, panay ang banat mo. Si Senator Marcoleta, balik agad doon sa usaping flood control. Ikaw, dami mo. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30, Nara Nako. Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw, dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Di ba? Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Yan. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of interparliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos Correct. magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iniintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Ano na? Sa March 12 po, Mr. President. Dito na naman. Gusto na naman nilang isahan. Gusto na naman isahan ni Lacson si Senator Marcoleta. Dahil, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, tingnan mo, mukhang alam na nila yan eh. Nakangiti ang siya. BFA, Oh. pinatawag ko Kita mo yung, tingnan mo parang ngingiti-ngiti, parang alam na nila na tingnan mo,
po si Justice Carpio. Kita mo, ngingiti-ngiti si Lacson. Talaga itong mga to. At saka yung profesor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang naggagaling-galingan at nagpapanggap. Sana malaman din kung sino sa kanila ang may business sa China. Diba? Sana malaman din natin. Patawag nyo. Kasi ngayabang na mga tao dyan eh. Akala mo wala silang dealing sa China. Diba? Na expert in international law. Sana Ba't ka nakangiti, Lacson? Dahil alam nyo na ang isasagot ni Erwin Tulfo. po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign nakangiti, Relations di ba? Committee? Dahil alam na eh. Because his name was mentioned. Oh. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, Oh, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. really? And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, Wala talaga. the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Bumanat na naman. Kaya akala mo nakatira sa dyan. Kaya palang ngiting-ngiti ka kanina eh. Alam nyo na ang isasagot ni Tulfo. Ni Erwin Tulfo. Ni Sylvester. Mr. President, that is too much of a statement. So, isa po pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na, March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Sana naman, Senator Erwin Tulfo, sinabi mo na kay Senator Marcoleta para hindi na niya sinabi dyan. Para naman kayo nagkakaisa eh. Di ba? Ba't hindi mo sinabi, hinintay mo pa, sabihin, sabihin ni Senator Marcoleta, yung kayo naman pala nag-okay na. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29, dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga. Tinatanong ka lang naman, alam mo ba, sir? Tinatanong ka lang naman, bilis lang naman sabihin, hindi po. Hindi po, tinatanong ko po ayun kayo. na ba? I don't know Administrative Order number 29. Ayun. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Ano Hindi na? po ko rin interesado sa sinasabi ninyo.
Maring Iyan po ang masasabi ng media. Senator Lacson, sinagot si Senator Marcoleta, hindi po ako interesado sa sinasabi ninyo. Di ba? Like I said, media consumption ang mga ginagawa mo, sinasabi mo, Lacson. hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, this Ngunit is- ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Correct. Sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan Ayan na naman. sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Ang sasabihin ko, Ayan yun si Soto. Ayan, to the rescue. Nagbuutal-utal na si Lacson to the rescue na. Oh. The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares a session suspended. Saved by Soto.